Welcome back to my channel. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi kang updated sa susunod na video. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang napakasikat na anime, na siguro napanood mo na ito, pero sigurado ako na hindi ka magsasawa sa anime na ito. Sa sandaling ito, malapit nang papatayin si Ace. Sa proteksyon ni Shichibukai at tatlong Navy Admirals, ibinalita ni Sengoku sa mundo na siya ay anak ng Pirate King na si Goldie Roger, na yumanig sa buong mundo. Naalala ni Garp ang panahon na ipinagkatiwala ng Haring Pirate si Ace sa kanya para sa pagpapalaki. Biglang lumitaw ang maraming barkong pirata at ang punong barko ng Whitebeard ay lumabas sa gitna ng larangan ng digmaan, na nagpasindak sa lahat ng mga sundalo ng Navy dahil lahat ng mga kapitan ng Whitebeard Pirates ay naruroon. Dahan-dahang humakbang si Whitebeard papunta sa deck ng barko, at sinabi na pumunta sila dito para iligtas si Ace dahil pamilya nila siya. Ang pangalang Moria ay nagsimulang magsalita ng walang kapararakan. Mayroong 10,000 sundalo ng Navy dito, kasama ang Shichibukai at tatlong admirals. Sinabi niya kay Whitebeard na ano ang magagawa ng iyong Whitebeard Pirates. Agad na ginagamit ni Whitebeard ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga shockwave na dumudurog sa hangin, na lumilikha ng dalawang malalaking tidal wave na handang lumubog sa buong armada ng Navy, na nagpasindak sa lahat ng mga sundalo ng Navy sa pag-ihi ng dugo. Biglang tumalon si Aokiji at pinalamig ang dalawang tidal wave. Naghagis ng suntok si Whitebeard bilang ganti, na naging dahilan upang mabali at mahulog ang kalahati ng mukha ni Aokiji, na nagyayelo sa buong dagat sa proseso. Kaya, ang mga tauhan ni Whitebeard ay nagsimulang maglunsad ng kanilang mga pag-atake, at sa gayon ay nagsimula ang labanan. Biglang humakbang si Mihawk patungo sa distansya sa pagitan nila ni Whitebeard. Inalis niya ang kanyang Black Sword, isa sa 12 pinakamalakas na espada sa mundo, at pinatamaan niya si Whitebeard. Ngunit tumalon si Kapitan Joso ng 3rd Division upang harangin ang pag-atake. May diamond pala siyang katawan. Mula rito, gusto rin ni Admiral Kizaru na makipag-ugnayan kay Whitebeard, kaya ginamit niya ang kanyang ilaw para atakihin siya, ngunit agad na tumalon si Marco upang harangan ang pag-atake. Dahil kumain siya ng Mythical Zone Devil Fruit, hindi na ito nag-abala sa kanya. Nag-transform si Marco sa isang phoenix at naglulunsad ng direktang pag-atake sa mukha ni Kizaru, ngunit kahit na iyon ay hindi nagpapahina sa kanya, at inutusan niya ang kanyang napakalaking hukbo na umatake. Nagbuhat si Jozo ng napakalaking bloke ng yelo at ibinato ito sa kanila. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni Admiral Akaino ang kanyang kapangyarihan, gamit ang kanyang Magma Fist para sirain ang bloke ng yelo at sunugin ang buong larangan ng digmaan. May nahulog na piraso malapit kay Whitebeard at hinarangan lang niya ito ng marahan at umihip ng malamig na simoy ng hangin para mapatay ang apoy. Nang makitang naglalaban ang lahat, natakot si Kobe at nakaihi sa kanyang pantalon. Biglang may lumapit na higante, siya si Ors, determinadong iligtas si Ace. Ang mga sundalo ng Navy ay patuloy na nagpapaputok ng mga kanyon kay Ors, ngunit hindi man lang ito nakagasgas sa kanya. Binuhat niya ang isang barko at itinapon ito, na nagdurog sa mga higanteng kalaban. Si Ors ay patuloy na gumagalaw patungo kay Ace sa kabila ng patuloy na pagharang ng Navy. Para naman kay Boa Hancock, pareho niyang sinasalakay ang mga pirata at ang Navy dahil sa puso niya ay si Luffy lamang. Biglang tumayo si Kuma para harapin si Ors. Pinipilit niya ang hangin sa isang parang paa ng oso at itinapon ito kay Ors, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na lubhang nasugatan si Ors. Sa sandaling ito, naaalala ni Ors ang kanilang relasyon kay Ace, na nagbigay sa kanya ng isang sombrero upang protektahan siya mula sa araw, kaya patuloy na sumusulong si Ors. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinutol ni Dolph Flamingo ang isa sa mga paa ni Ors at ginamit ni Moria ang kanyang shadow para atakihin siya, na naging sanhi ng pagbagsak ni Ors bago maabot si Ace. Biglang lumitaw si Whitebeard at naglunsad ng palihim na pag-atake. Agad niyang sinalo si Ors at itinabi sa isang tabi. Bagamat nalulungkot, hindi kayang hayaan ni Whitebeard na isakripisyo ang sarili sa walang kabuluhan. Inutusan niya ang lahat na sumugod patungo kay Ors at protektahan siya. Si Kobe naman, natakot siya at balak niyang tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ang isa pang binata na gusto rin tumakas ngunit hinaharangan ni Red Dog. Hinahamak din ni Whitebeard ang mga tumakas ng husto. Samantala,
Minanipula ni The Flamingo ang Fatman para salakayin ng sarili niyang mga kaalyado habang sinasabing masama ang mga pirata at ang Navy ay kumakatawan sa hustisya, at ang mananalo bilang ang nagde-defy ng hustisya. Habang naghahanda si Sengoku ng isa pang plano, humakbang si Garp sa execution platform at kinausap si Ace. Mula noong kabataan nila, sinanay niya sina Ace at Luffy na maging Marines. Ngunit mula pa noon ay gusto na ni Ace maging pirata. Habang nagtatalo sila, inubos ni Luffy ang lahat ng pagkain. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Ace na lumuluha si Garp, at sinabi, "Tanga ka, bakit hindi ka nakikinig sa iyong lolo?" Napagtanto ni Ace na si Garp ay talagang totoong nagmamahal sa kanya. Biglang may nahulog na barko mula sa langit. Lumitaw ang grupo ni Luffy na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Ito pala na habang sila ay papunta dito, ang grupo ay nakatagpo ng isang tsunami na nilikha ni Whitebeard at sila ay nagyelo ni Aokiji, na iniwan silang napadpad sa itaas. Nang marinig ang anunsyo na ipapatupad kaagad ng Navy ang pagpatay kay Ace, agad na binasag nila ang yelo at nahulog. Lahat ng gumagamit ng Devil Fruit ay lumubog sa dagat, hindi makalangoy. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Jinbei ang lahat ng makabawi sila sa kanilang katahimikan. Agad namang tumakbo si Luffy para hanapin si Ace. Sa wakas, nakita niya si Ace sa execution platform, na nagpasaya sa kanya. Sinabi ni Luffy, "Ace, pumunta ako para iligtas ka." Pinapanood si Luffy na sinamahan ni Jinbei at Crocodile, pati na rin ang mga bilanggo mula sa Impel Down, nagsimulang hindi mapalagay ang Navy. "Ito na naman ang makulit na bata, ang apo mo," sigaw ni Sengoku kay Garp. Hindi maintindihan ni Sengoku kung bakit nakikipagtulungan ang mga individual na ito kay Luffy. Biglaan, nang makita ni Crocodile si Whitebeard, inilunsad niya ang isang pag-atake sa matanda, na nagudyok kay Luffy na agad na makialam. Nang makita ang Straw Hat ni Luffy, nakilala siya ni Whitebeard bilang ang taong pinagpustahan ni Redhair. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ikaw maliit na brat, umuwi ka at maglaro. Gusto mo rin maging Pirate King, ngunit ako ang magiging hari ng pirata," sabi ni Luffy, na nagdulot ito ng panginginig sa mga tinik ng mga tauhan ng Navy dahil naglakas loob si Luffy na hamonin ang isa sa mga Yonko. Gayunpaman, kinilala ni Whitebeard si Straw Hat Luffy. Samantala, nabigla sina Buggy at Mr. Tuban Clay dahil ang brat na ito ay naglakas loob na magsalita ng magkapantay kay Whitebeard. Pagkatapos naglunsad si Luffy ng isang pag-atake sa Navy, at lahat ng iba ay sumali upang suportahan siya. Si Admiral Kizaru ay nakatayo sa harap ni Luffy, ngunit nagawa ni Ivan na itulak siya palayo, tinulungan si Luffy na makatakas. Biglang inatake ni Kuma si Ivan, na kinilala siya bilang dati niyang kasama. Sa makatuwid, nagpa siya si Ivan na pigilan si Kuma, hinayaan si Luffy na magpatuloy. Habang ipinagpatuloy ni Luffy ang kanyang pag-abante, na-trap siya ng bakal na bakod ni Hina, kaya na-activate niya ang Gear Second at pinabilis ito. Sa sandaling iyon, tumalon si Moria at nagsummon ng mga zombie para hadlangan si Luffy. Gayunpaman, gumamit si Jinbei ng tubig dagat para talunin sila. Nang makitang nakikipaglaban at nasugatan si Luffy para sa kanyang kapakanan, sinabi sa kanya ni Ace, "Bumalik ka Luffy." "Hindi. Ikaw ang aking nakababatang kapatid," sigaw ni Luffy na nagpagulat ito sa mga tauhan ng Navy, na napagtanto na may isa pang anak si Roger. Isang higante ang humakbang para salakayin si Luffy, habang si Sengoku ay nagsisiwalat sa buong mundo. Siya ay walang iba kundi ang sinumpaang kapatid ni Ace at ang anak ng revolusyonaryong dragon. Ang paghahayag na ito ay nagulat sa lahat dahil ang kanyang angkan ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Agad namang tumalon ang mga reporter sa drama. Sinabi ni Whitebeard kay Marco na huwag hayaang mamatay si Luffy nang walang kabuluhan. Nagpatuloy siya sa pagsulong at pag-atake sa kanila. Nang makitang itinaya ng lahat ang kanilang buhay para sa kanya, nakaramdam si Ace ng kawalan. Patuloy na inatake ng Vice Admiral si Luffy, dahilan upang iunat niya ang kanyang katawan sa limitasyon nito. Samantala, nagsasalita pa rin si Buggy, ngunit walang ideya kung paano takasan ang larangan ng digmaan. Biglang nakilala ni Whitebeard si Buggy at tinanong kung siya ay isang rookie sa barko ni Roger. Maging si Whitebeard ay kilala si Buggy, kaya lalo siyang iniidolo ng mga bilanggo. Si Luffy, Ivan at Jinbei ay muling nagsama at nagpakawala ng isang malakas na pinagsamang pag-atake sa mga Marines. Hinarap ni Jinbei si Moria, habang pinuputol ang mga anino ng Marines at hinihigop ang mga ito upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa isang strike,
Napatumba ni Jinbei si Moria. Sa kabilang banda, humarap si Luffy laban kay Smoker ngunit hindi siya matamaan dahil hindi siya marunong ng hockey. Dahil dito, bumagsak siya sa lupa. Ipinahayag ni Smoker na walang magliligtas kay Luffy sa pagkakataong ito. Si Boa Hancock, na galit, ay humarap sa kanila, ngunit nang makita niya si Luffy, nahulog na naman siya sa kanya. Hindi maintindihan ng Marines kung bakit may koneksyon ang Pirate Empress kay Luffy. Ibinigay pa niya ang susi kay Luffy para iligtas si Ace, na labis na ikinatuwa nito. Niyakap ni Luffy si Hancock at tumakbo palayo, naiwan itong nalilibugan at nag-iisip ng kanilang kasal. Biglang naglunsad muli ng pag-atake si Smoker kay Luffy, ngunit hinarangan siya ni Hancock. Nagpapatuloy sina Luffy at Ivan habang hinaharang ni Kuma at The Flamingo. Ibinunyag ni The Flamingo na si Kuma ay ginawang cyborg ni Dr. Vegapunk at ngayon ay pinangangaso ng gobyerno. Pagkatapos ay inatake silang dalawa ni Kuma at pumagitan si Ivan para tulungan ang kanyang teammate na magkamalay. Pinaghiwalay niya ang sarili at ginamit ang isang nakamamatay na kisap ng mata para patumbahin si Kuma. Inutusan ni Ivan si Luffy na magpatuloy sa pagsulong. Samantala, gusto pa rin labanan ni Crocodile si Whitebeard, ngunit pinabalik siya ni Diamond Jozu. Sumali si The Flamingo at pinigilan si Jozu. Habang si Luffy ay humarap kay Mihawk, ginamit niya ang second gear para malampasan siya. Gayunpaman, ang pag-atake ni Mihawk ay naging dahilan upang maipit si Luffy sa isang pader. Pumasok si Jinbei para pigilan si Mihawk na naguguluhan kung bakit niya tinutulungan si Luffy. Gayunpaman, ibinagsak ni Mihawk si Jinbei sa tubig. Patuloy ang pag-atake ni Mihawk kay Luffy, kaya binalak niyang gumanti ng bazooka. Gayunpaman, napagtanto niya na kapag umatake siya, mawawala ang magkabilang braso niya. Sa isang slash, hinati ni Mihawk ang iceberg sa kalahati habang sinusubukan ni The Flamingo na kumbansihin ang Crocodile Guy na makipagtulungan sa kanya. Tumanggi siya at lumikha ng sandstorm, hindi sinasadyang na-drag si Buggy papunta dito. Habang tumatakbo si Luffy patungo kay Mihawk, nakita niya si Buggy, kaya ginamit niya ito bilang isang kalasag. Kahit anong hiwa sa kanya ni Mihawk, kaya pa rin niyang mag-regenerate. Patuloy na hinabol ni Mihawk si Luffy, ngunit napigilan siya ni Vista, ang kapitan ng Whitebeard Pirates 5th Division. Nagbigay daan ito kay Luffy na magpatuloy sa pagsulong. Napagtanto ni Mihawk na ang pinakadakilang lakas ni Luffy ay ang kanyang kakayahang gawing kakampi ang lahat ng tao sa paligid niya. Biglang inutusan ni Admiral Sengoku ang paglitaw ng kanilang mga puwersa, na inihayag na sila ay mga duplicate ni Pacifist Kuma. Nagulat ito sa lahat dahil sa dami nila. Dati, isa lamang ang nagdulot ng kalituhan sa mga supernova. Ang Pacifista ay sabay-sabay na nagpaputok ng mga laser beam sa buong larangan ng digmaan, na sinisira ang maraming barkong pirata at puwersa ni Whitebeard. Nasaksihan ang kapangyarihan ng Pacifista, ang lahat ay namangha. Samantala, patuloy na umabante si Luffy, ngunit pinigilan siya ni Vice Admiral Kizaru. Sa kabutihang palad, si Jinbei at ang mga kapitan ng Whitebeard Pirates ay tumulong sa kanya. Sa panig ni Sengoku, ipinag-utos niya na itigil ang pag-broadcast ng mga laban upang hindi masaksihan ng publiko ang mga nangyayari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha ng komedyante ang si Lotus Snail para maikalat ang balita, ipinagpatuloy ang livestream at umakit ng mga manunood, na nagpapagalit kay Sengoku. Samantala, patuloy na nagmamasid si Whitebeard mula sa malayo, at biglang lumapit sa kanya si Squirdo. Nagsimula ang dalawa sa isang pribadong pag-uusap. Napansin ni Marco na kakaiba ang ugali ni Squirdo. Biglang sinaksak ni Squirdo si Whitebeard sa dibdib na ikinagulat ng lahat, pati na ang Sabaw Dome audience. Agad na sumugod si Marco at hinawakan ang ulo ni Squirdo. Habang si Whitebeard ay nagsisimulang humina, inakusahan ni Squirdo si Whitebeard na gumawa ng deal sa mga marino. Isinakripisyo ang sarili niyang mga kaalyado para iligtas si Ace para lang gawin si Ace na hari ng pirata. Napagtanto ni Whitebeard na nilinlang ni Akaino si Squirdo. Napagtanto ni Marco na humina na si Whitebeard, dahil hindi siya madaling masaksak sa nakaraan. Biglang niyakap ni Whitebeard si Squirdo, ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya kahit gaano pa siya katanga, dahil ang lahat ng kanyang mga tripulante ay kanyang pamilya. Napaiyak si Squirdo, pagkatapos ay sinuntok ni Whitebeard ang dalawang bundok sa larangan ng digmaan, na lumikha ng pagbubukas para umatras ang lahat. Gayunpaman, pinilit pa rin nilang magtiwala at lumaban sa tabi ni Whitebeard,
kaya tumalon si Whitebeard at sumali sa labanan. Binalaan ni Sengoku ang lahat na maging maingat, dahil si Whitebeard ang pinakamalakas na tao sa mundo. Ang mga marino ay nagpaputok ng mga kanyan kay Whitebeard, ngunit hinaranan lamang niya ito ng isang suntok. Biglaan, isang higanteng figure ang tumalon pababa upang salakayin si Whitebeard, ngunit madali niyang napigilan ang pag-atake at nagsimulang kumamot sa hangin, na naging dahilan upang tumagilid ang buong punong tanggapan ng dagat. Nakita ni Luffy na nahati ang dagat, na nagpapakita ng kapangyarihan ng isang Yonko. Sa wakas, huminto ang lindol at napagtanto ni Kobe na kalahati ng puwersa ng marino ay nawasak. Ang higanteng figure ay nagpatuloy sa pag-atake kay Whitebeard, ngunit isang suntok ang nagpa-atras sa kanya. Ang mga nasa sabik na alon ay patuloy na nagmamadali patungo sa execution platform, ngunit 3 admirals ang nagawang pigilan sila sa oras. Sa sandaling ito, patuloy na sumulong ang mga pirata. Agad na iniunat ni Luffy ang kanyang braso, balak na tumalon sa kinaroroonan ni Ace. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakawala sila ng harang na humarang sa kanya, na iniwan ang lahat ng mga pirata na nakulong na parang mga ibon sa isang hawla. Sa kabutihang palad, mayroon pa ring rutang pagtakas si Ors. Biglang nagpaputok ang Red Dog ng bala na gawa sa lava sa gitna ng arena, na patuloy na umaatake sa mga tauhan ni Whitebeard at naging sanhi ng pagtunaw sa kanila ng yelo, at nilubog ang mga tauhan ng pirata ni Whitebeard sa tubig. Sinubukan ni Whitebeard na sumuntok, ngunit hindi ito sapat para masira ang kanilang bakal na pader. Ganap na winasak ng Red Dog Akaino ang punong barko ni Whitebeard sa pamamagitan ng isang malakas na dagandong, habang si Ace ay nakaramdam ng kawalan ng lakas at hindi nakakatulong. Idineklara ni Sengoku na si Ace ay papatayin kaagad. Gayunpaman, hindi sumuko si Luffy at patuloy na umabante kasama ang mga tauhan ni Whitebeard na sumusunod sa kanya. Ngunit patuloy na pinaputukan ng mga marine si Luffy, dahilan para lumubog ito sa dagat, buti na lang at nailigtas siya ni Jinbei. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Ors, nagpaplanong iligtas si Ace. Patuloy siyang sinalakay ng mga marino. Sa puntong ito, humingi ng tulong si Luffy kay Jinbei. Nang tatapusin na ni Kizaru si Ors, agad na inihagis ni Jinbei si Luffy sa loob sa harap ng 3 admirals. Ikaw ay walang ingat na anak ng dragon, sa tingin mo malalampasan mo kami. Agad namang naghagis ng palo si Luffy sa kanila at tuloy-tuloy na binato ang 3 admirals. Gamit ang second gear, nalampasan ni Luffy ang 3 admirals, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naabutan siya ni Kizaru at sinipa siya ng isang light speed kick. Habang papatayin na nila si Ace, sa hindi inaasahang pagkakataon, pumagitan si Crocodile at pinalipad ang 2 berdugo. Mabilis siyang pinugutan ng ulo ni The Flamingo, ngunit agad siyang nag-regenerate, kaya ipinagpatuloy ng 2 ang kanilang laban. Sinamantala ni Luffy ang pagkakataong ito, patuloy na sumulong, ngunit biglang hinarangan siya ni Aokiji, itinutok ang kanyang ice spear sa balikat ni Luffy. Mabilis na lumipad si Marco at naghatid ng isang malakas na sipa sa kanya. Sa gilid ni Whitebeard, isa pang barko ang lumabas mula sa ibabaw ng tubig, kaya mabilis na hinawakan ni Ors ang barko at hinila ito sa pampang, tinulungan ang mga tripulante ni Whitebeard na lumapit sa execution platform. Nang halos marating na nila si Ors, agad na tumalon si Whitebeard, naglunsad ng malakas na shockwave na nagpalipad sa mga marino. Patuloy na inatake ni Aokiji si Whitebeard, tinakpan siya ng yelo, ngunit hindi niya nakayanan ang lakas ng lindol ni Whitebeard, kaya sinugod niya ito upang suntukin siya. Ngunit bigla siyang pinaulanan ng mapangwasak na suntok mula kay Jozu, na ikinasugat niya. Habang si Luffy ay sinusubukan pa ring abutin si Ace, ngunit patuloy na hinaharangan ng mga Vice Admirals. Sa puntong ito, wala na siyang lakas para lumaban. Nang makitang inaatake ang kanyang apo, nagalit si Garp, ngunit pinaalalahanan siya ni Sengoku na isa siyang marino. Sinipa ni Kizaru si Luffy pabalik kay Whitebeard. Bagamat pagod na siya sa puntong ito, si Luffy ay determinado pa rin na iligtas si Ace, kaya sinabihan sila ni Whitebeard na pagalingin ang bata. Habang patuloy itong umaatake sa mga marino, sa hindi inaasahang pagkakataon, napatigil siya ni Akaino at sumabak sila sa isang matinding labanan. Lilipad na sana si Marco at iligtas si Ace, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumalon si Garp at sinuntok siya ng isang lightspeed na kamao. Napagtanto ng lahat na siya ang bayani ng Marines, ang kalaban ng Pirate King. Habang pinipigilan pa rin ng Red Dog si Whitebeard, hiniling ni Luffy kay Ivan na turukan siya ng hormone.
Si Ace naman ay naiiyak na sa frustration, na naniniwalang hindi siya worth it na isakripisyo ang lahat. Si Whitebeard naman ay humihina na. Nabatid ni Marco na muling lumalabas ang dati niyang karamdaman. Agad naman itong sumugod sa kanya. Sa hindi inaasahan, si Kizaru ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake kay Marco. Kasabay nito, tinamaan din si Whitebeard sa dibdib ng suntok ni Akaino. Samantala, pinayuhan ni Ivan si Luffy, kung patuloy kang lumalaban ng ganito, mamamatay ka. Pero determinado si Luffy na iligtas si Ace, kaya walang choice si Ivan kundi turukan siya ng hormone. Dahil dito, muling tumayo si Luffy. Nang makitang malapit nang mapatay si Ace, nagpatuloy si Luffy sa pagsulong. Sa kabila ng patuloy na panghihimasok ng mga Marines, nagawa silang patumbahin nina Luffy at Ivan. Biglang sumulpat si Kobe sa harap ni Luffy. Naalala niya ang pangako nilang maging tunay na marino at magkaharap. Pero bago pa makalipas ang 5 seconds, sinuntok siya ni Luffy ng square sa mukha. Biglang hinarang ng mga pacifista si Luffy. Nang akmang sasalakayin siya, pumasok si Boa Hancock at pinigilan sila, habang sinasabi na wala siyang karapatang saktan ang kanyang asawa. Samantala, nabigla si Marco sa sunod-sunod na pag-atake mula sa mga pacifista, hindi na siya nakapag-regenerate gamit ang kanyang Phoenix Flames. Sinamantala ang pinsala ni Whitebeard, ang Marine ay dumagsa upang salakayin siya. Kahit na nagpaputok ng bombardment diretso sa kanyang mukha, ngunit nanatiling hindi nabigla si Whitebeard. Casual niyang ibinaba ang kanyang espada, pinalipad sa langit ang mga kalaban. Dahil dito, nanginginig sa takot ang mga marino. Gayunpaman, nabanggit ni Sengoku na siya ay nasusugatan, kaya't ang mga Marines ay patuloy na pinalibutan si Whitebeard. Ngunit sa pagkakataong ito ang lahat ng mga commander ng dibisyon, at maging si Jinbei ay tumulong kay Whitebeard. Sa sandaling ito, nais ni Sengoku na patayin kaagad si Ace. Sinubukan siyang pigilan ni Whitebeard, ngunit masyadong malala ang kanyang mga sugat. Nang tatama na ang talim ng berdugo sa leeg ni Ace, hindi sinasadyang na-activate ni Luffy ang kanyang Conqueror's Haki, na naging sanhi ng pagkahimatay ng 2 berdugo at lahat ng mga sundalo. Hindi makapaniwala, maging ang 3 admirals ay nagulat at napagtanto na si Luffy ang dapat nilang alisin. Gayunpaman, hindi nagulat si Garp dahil apo niya si Luffy. Napagtanto ni Ivan na hindi pa natutuklasan ni Luffy ang kapangyarihang ito sa kanyang sarili. Biglang pumagitna si Whitebeard na hawak ang Marines at hinimok ang lahat na ibigay ang kanilang buong suporta kay Luffy. Kaya lahat ng mga tripulante ng Whitebeard Pirates ay tumakbo pasulong upang linisin ang daan para sa kanya. Napagtanto ni Ivan na inilalagay ni Whitebeard ang lahat para kay Luffy. Maging ang tribe ni Mihawk ay sumali sa labanan. Si Mr. One at Crocodile ay tumulong din kay Luffy. Dahil sa tulong nila, papalapit na si Luffy sa execution platform. Tinawag ni Ivan si Inazuma na ginamit ang kanyang kakayahan upang lumikha ng isang tulay ng matibay na lupa, na nagpapahintulot kay Luffy na maabot ang lokasyon ni Ace. Ipinagtanggol din siya ng lahat ng division commanders ng Whitebeard Pirates. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo si Garp sa harap ni Luffy. Sigaw ni Luffy, "Tumabi ka matanda. Kung gusto mong makapasa, dapat talunin mo muna ako," tugon sa kanya ni Garp. Naalala ni Luffy noong bata pa siya at sinasama siya ni Garp para magsanay kasama ang mga unggoy sa bundok, umaasa na magiging malakas siyang marine sa hinaharap. Ngunit nais lamang ni Luffy na maging isang pirata. Gayunpaman, palaging mahal ni Garp ang kanyang apo. Ngayon ay kaaway niya si Luffy. Inactivate niya ang Gear Second at nakipag-away kay Garp. Pero dahil sa pagmamahal sa 2 apo ay hinayaan niyang suntukin siya ni Luffy sa mukha. Nagulat ito sa lahat. Sa huli, si Lolo Garp pa rin siya. Sa wakas, pumunta si Luffy sa execution platform at kinuha ang susi mula sa kanyang magiging asawa para palayain si Ace. Biglang nag-transform si Sengoku bilang isang higanteng Buddha at binaril ni Kizaru at sinira ang susi na hawak ni Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nandoon din si Mr. 3, plano pala nitong tumakas, ngunit naalala ang pangako niya kay Mr. 2 na tutulungan niya si Straw Hat. Kaya nagpanggap siyang Vice Admiral para tulungan si Luffy. Nang umatake si Sengoku, pinalaki ni Luffy ang kanyang katawan para pigilan ang pagbagsak ng platform. Sa kabutihang palad, si Mr. 3 ay nakagawa ng bagong susi at ibinigay ito kay Luffy. Sa isang kritikal na sandali, sa wakas ay napalaya si Ace.
Bakit hindi ka nakikinig sa akin, Lupi? Sigaw ni Ace, na nagiging sanhi ng lahat upang magalak sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ay ginamit ni Ace ang kanyang fire powers para salakayin ang mga marino. Sa wakas, makakalaban na silang dalawa. Patuloy na ginamit ni Ace ang kanyang Mara-Mara fruit powers para sunugin ang mga kalaban. Nang malapit na silang makatakas, lumitaw si Aokiji. Matapos ang isang panahon ng kawalan ng kakayahan, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ace na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Madali niyang nakontra ang mga atake ni Aokiji. Si Sengoku, sa kabilang banda, ay galit na galit, nakikita ito bilang isang kahihiyan sa Navy. Sa sandaling iyon, gustong tubusin ni Whitebeard ang kanyang sarili, kaya dinala niya ang kanyang buong armada upang harangan ang mga puwersang Marine. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo si Whitebeard sa harapan at pinahinto ang napakalaking barko gamit lamang ang isang kamay dahil ayaw niyang isakripisyo ng sinuman sa kanyang mga anak ang kanilang sarili. Ibinigay ni Whitebeard ang kanyang huling utos para sa lahat na umatras habang siya ay nanatili sa likod upang palayasin ang mga Marines. Isang suntok ang ginawa ni Whitebeard na yumanig sa buong punong tanggapan ng Marine, dahil ang pangarap niya ay hindi tungkol sa kayamanan, kapangyarihan, o katayuan, ngunit tungkol lamang sa pagkakaroon ng pamilya. Napagtanto ni Sengoku na sinadya ni Whitebeard na palubugin ang buong puwersa ng Marine. Sa sandaling iyon, alam ni Ace na hindi niya hahayaang magsakripisyo ang lahat, at ang mga pagsisikap ni Whitebeard ay walang kabuluhan, kaya lumuhad siya upang pasalamatan ang kanyang ama sa pagprotekta sa kanya sa lahat ng oras. Pagkatapos ay umalis sina Luffy at Ace. Sa hindi inaasahan, tinuya ni Akainu si Ace, iniinsulto si Whitebeard at tinawag ang Whitebeard Pirates na isang grupo ng mga duwag. Nagalit ito kay Ace, at hindi siya papayag na walang respeto sa kanyang ama. Ang apoy ni Ace ay mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng magma ni Akainu, at siya ay natalo. Biglang hindi makagalaw si Luffy. Tatapusin na sana ni Akainu si Luffy nang agad na tumalon si Ace para protektahan siya. Bilang resulta, si Ace ay sinuntok ni Akainu sa dibdib, na ikinagalit ng lahat na agad na umatake kay Akainu. Pero dahil sa pagiging magma user, hindi siya naapektuhan. Nang muling haharapin ni Akainu si Luffy, pumasok si Jinbei para pigilan siya. Galit din si Garp at lumapit kay Akainu. Na-realize ito ni Sengoku at pumagitna para pigilan siya. Mas mabuti kung hindi mo ako pakakawalan, kung hindi ay papatayin ko ang Red Dog na yan, sigaw ni Garp. Samantala, hawak-hawak ni Luffy si Ace, tinatanong kung ayos lang siya, ngunit humingi ng tawad si Ace. Agad siyang nakiusap sa lahat na tulungan siyang iligtas si Ace, ngunit sa sugat na ito sa kanyang dibdib, nasusunog na ang kanyang mga laman loob, kaya walang makaligtas sa kanya. Maging si Ivan ay nagsabing hindi na maliligtas si Ace kaya naman sinisi ni Luffy si Ace at sinabing hindi siya maaaring mamatay. Mula pagkabata, palaging iniisip ni Ace na siya ay kinasusuklaman ng lahat, ngunit ngayon ay natanggap niya ang pagmamahal ng lahat, kaya't nagkaroon siya ng buhay na walang pagsisisi. Salamat Luffy, ang huling salita ng kanyang kapatid. Sa wakas, nahulog si Ace sa harap ni Luffy, dahilan para makaramdam ng sakit ang lahat. Sa sandaling ito, nahulog si Luffy sa kawalan ng pag-asa, nang makitang namatay ang kanyang kuya sa harapan niya. Iniyakan ng lahat si Ace, hindi makapaniwala sa nangyayari na nakita sa kanilang mga mata. Si Luffy ay nasa matinding paghihirap hanggang sa nawalan ng malay. Sinamantala ni Akainu ang pagkakataong ito para harapin si Luffy, ngunit agad siyang hinarang ni Marco at sinabihan ang lahat na protektahan si Luffy kapalit ni Ace. Biglang sumulpat si Whitebeard sa likod ni Akainu at naghagis ng suntok na dumurog sa kanya sa lupa, ngunit sinubukan pa rin niyang tumayo at sinuntok ang katawan ni Whitebeard. Upang ipaghiganti si Ace, patuloy niyang hinawakan si Akainu sa leeg at itinapon sa langit, na nagbigay sa kanya ng isang malakas na suntok na naging sanhi ng pagbagsak ng buong punong tanggapan ng Marine, na nagpabagsak sa kanya sa bangin. Ang suntok na iyon ay lumikha ng isang hangganan sa lupa. Napagtanto ni Marco na gustong manatili ni Whitebeard para makaalis ang mga tripulante, kaya inutusan niya ang lahat na sumakay sa barko. Habang sinusubukan ni Jinbei na ilayo si Luffy, lumitaw si Blackbeard at ang kanyang mga tauhan ng pirata. Pumunta siya rito para saksihan ang pagkamatay ni Whitebeard, na ikinagalit ni Whitebeard at inatake niya ang traidor na ito, ngunit nakakagulat na hindi ito nakaapekto sa kanila. Sinisi siya ni Whitebeard sa pagtataksil at dahilan upang mahuli si Ace, kaya determinado si Whitebeard na harapin siya.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakain niya ang Darkness Devil Fruit, na nagbigay daan sa kanya na madaling maabsorb ang suntok ni Whitebeard, kaya't inilabas niya ang kanyang espada at hinampas siya at hinawakan ang kanyang leeg upang parusahan ang masuwaying tao na ito. Sa pag-iisip na natalo na niya si Blackbeard, pero kaya pa niyang tumayo. Bagamat pagod, kinailangan ni Whitebeard na harapin ang taong ito ng maayos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang buong crew nila ay nagsimulang umatake kay Whitebeard, patuloy na sinasaksak, nilalaslas, at pinagbabaril siya, na iniwang walang lakas at nanunood lang ang grupo ni Marco. Nang lahat sila ay umaatake gamit ang kanilang mga sandata, hindi nila inaasahan na buhay pa si Whitebeard. Sa sandaling ito, naalala ni Whitebeard ang sinabi sa kanya ni Roger, ang kahulugan ng letrang D, na akala niya ay si Blackbeard ang taong iyon. Ngunit ngayon napagtanto niya na ang nagdala ng kalooban ng D, ay si Luffy. At ipinahayag niya sa mundo na ang One Piece treasure ay tunay na umiiral, na nagpapagulat sa buong mundo. Sa wakas, namatay si Whitebeard nang nakatayo. Sa kabila ng maraming pinsala sa labanan, walang kahit isang galos sa kanyang likod. Sa puntong ito, lahat ay makaalis lamang ng walang magawa habang tinatakpan ni Blackbeard ng tela ang katawan ni Whitebeard. Samantala, sinusubukan ni Jinbei na ilayo si Luffy doon. Nakapagtataka, buhay pa si Akaino, kay desidido siyang patayin si Luffy, kaya pumasok si Ivan para harangan siya at tulungan si Luffy. Sa kabilang banda, naghahanda na rin si Blackbeard para mag-perform. Sa hindi inaasahan, bilang karagdagan sa kanyang kapangyarihan ng Dark Devil Fruit, nakuha niya rin ang Earthquake Devil Fruit ni Whitebeard. Muli siyang naghagis ng suntok na dumurog sa buong puwersa ng Marine, na nag-iwan sa lahat ng hindi makapaniwala na may maaaring tao na magkaroon ng dalawang Devil Fruits. Nang makitang nawala ng pag-asa ang lahat ng Marines, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsalakay, ngunit bigla siyang sinuntok ni Sengoku, na pinanumbalik ang moral ng mga puwersang Marine upang ipagpatuloy ang labanan. Naghatid din si Akaino ng isang malakas na suntok kay Ivan, dahilan para patuloy niyang hinahabol si Luffy. Napagtanto ni Jinbei na ginawang yelo ni Aokiji ang dagat upang harangan ang kanilang ruta ng pagtakas, at inatake siya ni Akaino, sinaksak ang dibdib ni Jinbei at Luffy, na naging sanhi ng pagkawala ni Luffy ng kanyang straw hat. Sa kabila ng kanilang malubhang pinsala, determinado si Jinbei na protektahan si Luffy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtagumpay si Crocodile na lumitaw sa oras at natangay silang dalawa. Nagkataon, bumangga sila kay Buggy at ang mga nakatakas na bilanggo ay nahulog sa isang ilusyon na bitag. Kasabay nito, dumating ang mga kapitan ng Whitebeard Pirates upang pigilan si Akaino at payagan si Buggy na dalhin si Luffy palayo. Biglang may sumulpat na submarine at sinabihan ni Law si Buggy na ibigay sa kanya si Luffy. Tinanong siya ni Buggy kung bakit nila siya dapat pagkatiwalaan, na sinagot niya na dahil siya ay isang doktor. Samantala, nilalabanan ni Blackbeard si Sengoku, ginagamit ang kanyang Quake Fruit power para harangan ang mga shockwaves ni Sengoku. Nakikilos din si Garp para harapin ang sitwasyong ito. Nakapagtataka, nagtataglay siya ng air powers tulad ni Whitebeard, dahilan para manginig ang kalangitan at lupa. Samantala, narinig ni Kobe ang sigaw ng mga tao, dahilan upang siya ay desperado at hindi maintindihan kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Napakaraming tao ang nakikita niyang namamatay, mga taong may mga pamilya. Nag-aalangan pa rin si Buggy, ngunit pagkatapos ay inatake siya ni Admiral Kizaru, na pinilit siyang ibigay sina Luffy at Jinbei kay Law. Nang sinubukan ni Akaino na salakayin ng barko, pumasok si Kobe upang pigilan siya, napagtanto na walang kabuluhan ang labanang ito at napakaraming buhay ang nawala, ngunit walang pakialam si Akaino kung sino ang mayroon siya. Habang sinusubukan niyang hampasin si Kobe, biglang lumitaw si Shanks. Itinutok ni Ben Beckman ang kanyang baril kay Kizaru. Kinuha ang straw hat ni Luffy at sinabing narito kami upang tapusin ang labanang ito. Nagulat ito sa mga Marines dahil kinilala nila siya bilang isa sa 4 na emperador, isang taong lumalaban kay Kaido kahapon at narito na ngayon. Sa sandaling makita ni Buggy si Shanks, hiniling niya sa kanya na ihatid ang sombrero kay Luffy, na nangangakong bibigyan siya ng mapa ng kayamanan bilang kapalit. Nakumbinsi nito si Buggy na tumakbo at ibigay ito kay Law. Kaya sumisid ang Law submarine sa dagat habang sinusubukan ni Law na operahan si Luffy. Samantala, hindi sumuko si Aokiji at nagpatuloy sa pagyayelo sa dagat. Sa kabutihang palad, lahat ay nakatakas.
Gayunpaman, napagtanto ni Buggy na niloko siya ni Shanks, na ikinagalit niya. Ang mga bilanggo na nakasaksi sa pag-insulto ni Buggy kay Shanks ay lalong humahanga kay Buggy. Si Mihawk ay nagsimulang umalis dahil ang pakikipaglaban kay Shanks ay hindi bahagi ng kanilang kasunduan. Sa sandaling ito, humakbang si Shanks sa larangan ng digmaan. Kung sino pa ang gustong lumaban, harapin mo kami. Dahil dito, nag-alinlangan kaagad ang mga puwersang Marine. Sinabi ni Blackbeard na nakuha na niya ang gusto niya, kaya pumayag siyang umalis. Tinanggap din ni Sengoku ang panukala ni Shanks, na ibinigay si Whitebeard at Ace sa grupo ni Marco, at idineklara ang pagtatapos ng labanan.